Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Guys, pag-usapan natin si Emil Sumangil. Nako mga kababayan, nawawala daw si Emil Sumangil. Ayan po yung napabalita. Sapagkat ilang araw ding nawala sa GMA si Emil Sumangil. So marami po ang nag-alala kasi ito pong si Emil Sumangil, siya po yung reporter na unang naglabas ng mga pahayag ni alias Totoy. Dito po sa kaso ng mga nawawalang sabongero at ito pong si alias Totoy, itong whistleblower ay tinuturo po si Atong Ang bilang mastermind. At dahil nga po dyan ay nalagay sa alanganin itong si Emil Sumangil. Ayon sa mga balita, siya po ay nakatanggap ng mga pagbabanta sa kanyang buhay, mga death threats. Kaya naman po ang kagaya nung in-report ko nung nakaraan, ang kanyang asawa ay nanghingi po ng panalangin upang maprotektahan itong si Emil Sumangil. At dahil nga po nawala siya ng ilang araw sa GMA, so marami pong tao ang nag-alala. Ano nangyari kay Emil Sumangil? Ba't hindi na namin nakikita sa GMA? Nako, gusto ko lang sana bigyan ng update mga kababayan. Wala po kayong dapat alalahanin dahil mismong si Emil Sumangil ang nagsabi na siya po ay buhay na buhay. Ano ba nangyari? Bakit bigla siyang nawala sa GMA? Ilang araw siya hindi nagpakita. Okay, basahin po natin na itong report ng banderainquirer.net. Ito mga kababayan. Sa mga nag-aalala. Ito po mga kababayan. Naalarma at nag-alala ang publiko sa ilang araw na pagkawala ni Emil Sumangil sa mga programa niya sa GMA Network. Hindi napanood si Emil sa news program ng GMA na 24 oras nitong mga nagdaang araw na inaakala ng kanilang mga taga-subaybay na may kinalaman sa pagbabanta sa kanyang buhay mula ng ilantad niya ang saksi sa kaso ng missing sabongeros. Siya po kasi ang unang naglabas lalong-lalo na yung interview na gumulat po sa sambayan ng Pilipino at doon po sa interview ay inilabas po ni alias Totoy, itong whistleblower, na ito nga si Atong ang mastermind at maging si Gretchen Barreto. So, yun po ang yun po ang naging dahilan kaya nakatanggap ito ng mga pagbabanta. So, noong July 4, ay humiling ng dasal ang kanyang asawang si Michelle Tolentino Sumangil. Pagkatapos ipalabas sa GMA ang exclusive interview niya sa whistleblower na si Julie Patidongan kaugnay ng pagkidnap at pagpatay umano sa mga nawawalang sabongero. Kahapon, July 12, muling napanood ng publiko si Emil sa dalawang video na in-upload sa Facebook ng GMA Public Affairs. Narito ang mensahe ni Emil na mapapanood sa unang video. Taos sa puso, ako po ay nagpapasalamat kasama na ang aking mga kasama dito sa GMA Public Affairs sa resibo. At syempre sa GMA Integrated News dahil sa pagpapadala ninyo ng mensahe sa inyong lingkod. Kinakamusta ako kung nasan daw ako at nawala ako sa ilang programa. Ako ay nagbakasyon lamang at kabaliktaran sa mga naglabasan sa social media. Ako po ay buhay na buhay. Pero ang mensahe na ito ay para sa inyo. Yan. Pagpapatuloy ng veteran broadcast journalist, nais ko po magpasalamat dahil yung pag-aalala ninyo ay talaga naman nakakataba ng puso. Nasa ligtas po ako nakalagayan sa awa at sa kalooban ng mahal na Diyos Ama. Gagawin ko po ang nararapat para sa ating mga kababayan, alinsunod po sa utos, sa utos ng ating mahal na Diyos Ama. Ayan po yung sinabi ni News Anchor Emil Sumangil. So, itong kanyang ginagawa ay trabaho lamang at umaasa siya sa patnubay at gabay at proteksyon ng mahal na Diyos Ama. Medyo medyo grabe, masailan po yung naging pahayag ni Patidongan. Ayan nga, diretsang itinuro kasi ni Patidongan si gambling tycoon Charlie Atong Ang bilang mastermind umano sa pagkawala na mahigit 100. Di ba 32 nga lang atang na-report pero 100 po pala yun mga kababayan. 100 sabongero noong 2021. Ayan po yung kasagsagan mga kababayan
nangyayaring tukhang. Kaya nga sabi nila, ito raw pagkawala ng mga mahigit 100 sabongeros ay may kinalaman din po sa drug war. Di umano, drug war kuno mga kababayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Bato de la Rosa. Nabanggit din ng saksi ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto. Ito nakadagdag pa sa kinagulat ng taong bayan, Gretchen Barreto, kasi alam naman natin itong si Gretchen Barreto ay laging kasama ni Atong Ang. So nasama yung kanyang pangalan at ilang mga miyembro ng Philippine National Police na umunay may nalalaman din sa naturang kaso. At mariin naman pinabulaanan ni Atong at Gretchen ang mga paratang sa kanila. At update mga kababayan okay. Itong Philippine Coast Guard, tuloy-tuloy po ang operation. At marami na po silang nakuwang sako sa Taal Lake. At ayon kay Justice Boying Rimulya, ito raw po di umano ay buto ng tao. Kasi ayon po kay Patidongan mga kababayan, kaya po sa ating screen nakita natin, ayon po kasi kay Patidongan, dito raw po tinapon yung mga bangkay ng mga missing sabongeros. So yan mga kababayan. Okay, so yan mga kababayan, huwag po kayong mag-alala. Salamat sa Diyos at buhay na buhay si Emil Sumangil. Nagbakasyon lang, siguro nagpalamig ng konti at syempre kinakailangan mong pag-usapan, planuhin kung anong gagawin mong proteksyon sa kanyang sarili. At siguro nagbigay na rin ng proteksyon ng GMA at maging ang Philippine National Police. Kasi marami po talagang masamang loob na hindi lumalaban ng patas. Diba? Kung sakali mang nai-report ni Emil Sumangil, di sana pabulaanan ninyo. Kapag pinabulaanan ninyo, maglabas kayo ng resibo na hindi talaga kayo sangkot sa krimen. Ganun. Hindi yung gagawin ninyo, ipapagurgur ninyo yung mga naglalabas, ipapagurgur ninyo yung mga nagsasalita laban sa inyo, ay hindi po ganon. Hindi po ganon. Kinakailangan pong patunayan ninyo na wala po kayong kasalanan. Kasi para sa kanila, para sa kanila parang ang dali-dali. Biruin nyo, 100. Mahigit na mga sabongeros ang basta-basta na lang ginurgor dahil sa interest nila sa kanilang negosyo. So dahil sa pera, kinakailangan mong gumurgur ng tao. Ganun na ba kasama ang mundo ngayon? Ganun na ba kasama ang mga tao ngayon? Grabe. Pati ba naman itong si Emil Sumangil na nag-report lamang, naglalabas ng katotohanan, naglalabas ng mga reports para magkaroon ng hustisya itong mga nawala ng mga kamag-anak. Dahil nga po dito sa kaso ng missing sabongeros, madadamay at pagbabantaan ng buhay. Sana naman wag po ganyan. Alright, so yun lang po mga kababayan. Buhay na buhay po si Emil Sumangil. Wag po tayo mag-alala. At sa tingin ko naman ay meron pong proteksyon na ibinigay ang GMA, ang Philippine National Police at syempre maging ang kanyang pamilya dito kay Mr. Emil Sumangil. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.